Magandang umaga, 12:07 na po. At ang ating pag-usapan ay ito yung impeachment na update kay Sara Duterte. Sa ngayon po, ang pinakahuli diyan ay yung nagsalita si Sara. Comment siya doon sa motion naman na sinampa kuno ni Congressman Chelyok, no, na ipapasampina yung mga records sa SALN at saka bank records. Sinabi ko ng una, hindi nila pwede mapasampi na gamit para gagamitin ng Committee on Justice. At saka Committee on Justice ay walang authority na mag-approve ng tinatawag na subpoena para sa bank records. Nevertheless, ang pinakamaganda rito ay sa para kaalaman ng lahat. Nagsampa po kasi ng tinatawag na entry of appearance. Ibig sabihin, nagpasubali na papasok yung mga abogado ni Duterte, ni Sara Duterte. Ngayon, sa sinabi dito, sa normal na mga practice, normal na kaso, pag mag-enter ng appearance ang isang abogado, ay entry of appearance, yun lang. Tapos parang pinapaalam sa judge na ako na po ang abogado nitong isa sa mga sa kasong ito. Pero ito, kakaiba kasi ginawa na ad cautelam, entry of appearance. Anong ibig sabihin ng ad cautelam, entry of appearance? Ang ibig sabihin po niyan ay ang mga abogado ay nagpapaalam sa Committee on Justice na nag-appear sila pero pinapaalam nila na i-challenge nila ang jurisdiction ng Committee on Justice. Magandang usapan to. Wala pang authority. Ibig sabihin, walang authority ang Committee on Justice sa kanilang ginagawa. At isa pa diyan, maaring manggaling doon sa umpisa. I-discuss natin ang umpisa, yung komplikasyon. At ang pangalawa ay maaring doon sa pagdetermine nila ng sufficiency in substance na mali-mali. Na dapat nga hindi binubuto-butuhan yun eh. Na dapat titingnan mo lang kung meron ba o wala. Ganun lang kasimple. Kung wala, wala. Ang case in point po dito mamaya, ko sa inyo, klaro. Pero ngayon, ipakita ko muna sa inyo ngayon yung entry of appearance. Ito po. So in the matter of the impeachment of Sara Zimmerman Duterte as Vice President of the Republic of the Philippines, Reverend Father Joel Saballa et al. Okay. Yan ang complainant. Tapos yung isa ay Nathaniel Cabrera. Pero ang title na Appearance ad cautelam. So the undersigned firm and lawyers respectfully entered their appearance as counsel for Vice President Sara Zimmerman Duterte without waiving any jurisdictional and other objections to these proceedings and her right to avail of the appropriate legal remedies. Yan. Sino ang mga abogado? Ang mga abogado ay si Attorney Philip Siegfried Fortun, Attorney Gregorio Narbasa II, anak ito ni Andres Narbasa na Chief Justice dati, si Sheila Sison, si Carlo Joaquin Narbasa, si Justin Nicole Gular, si David Ronel Golia VII, Lyndon Miguel Baquel, Carol Grace Oroseo, Charlene Raduc, Francisca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Pua, Reynold Bonsayak, Mark Binluan, Ralph Budota, Roberto Batombakal. Yan po yung mga abogado. So ngayon, itong si Bicol Sarona Party List Congressman na Terry Redon ay nagsasabi na may conflict of interest daw. Hindi daw pwede si Michael Pua saka Reynold Bonsayak kasi potential witness daw sila ng prosecution.
So, ang sagot niya, ang tanong niya ay hindi pwede maging abogado ang may kuwan, ang testigo kasi gawin ng testigo. Pero ang nasagot ko na yan, na-vlog ko na kanina, hindi pwede bawalan si Sara na kukunin gagawing abogado. Ang abogado niya yung maaaring maging testigo ng kalaban. Kasi constitution po, pinakamataas na karapatan. Constitution po niya yan. Okay? So, sabi ni Ridon, as DepEd's spokesperson at the time, Mr. Poe was the official who repeatedly explained and defended the use of confidential funds before the public and the media. That position places him close to the policy decisions and internal processes governing the use of those funds. It also means he may possess material information relevant to the impeachment complaints. Tarantado ka pala. Hindi siya pwede kahit hindi man siya kinuha na abogado ni Sara Duterte, ang katotohanan ay abogado pa rin siya kahit hindi siya kinuha ng actual counsel. So kung ang abogado siya, andun pa rin, hindi pa rin mawawala yung tinatawag na secrecy code. May code of secrecy kasi sa gitna ng lawyer at saka client niya. Ako lawyer ako, hindi ako pwede magkwento ng mga sikreto ng aking client patungkol sa kaso na hinawakan ko. So bilang DepEd secretary ay a DepEd spokesman at the same time ini-engage siya rin as lawyers. Si Michael Pua, naging spokesman niya rin. So ibig sabihin talagang may pagbabawal ang batas ng lawyer-client relationship na hindi pwede na saklawin na tanggalan nila ng karapatan si Sara mamili kung sino gawin niyang abogado. Mali po yun. So next, ang pinakamalaking kwento talaga rito ay ganito. Na ang dahil sa ganun na sinampa ng mga abogado ni Sara Duterte ay ibig sabihin po ay may balak silang gagawin. Anong gagawin nila? Ang gagawin po nila malamang po ay magsasampa ng motion to dismiss. Okay? So magsampa sila ng motion to dismiss at ano ipapadismiss ang kasong impeachment. Ano maring ground? Ito na lang, i-analyze na lang natin kung ano magiging ground. Ang magiging ground po ay number 1. Di ba nag-decision January 26 kung hindi ako nagkamali. January 26, 2026 nang palabas ng decision ang Supreme Court sa kaso sa mga motions for reconsideration. So nung pinalabas ang decision, ibig sabihin doon pa lang po, kung ako tanungin ninyo, doon pa lang magsimula ang bilang ng 1 year. Kaya nga kung ako abogado ni Sara Duterte, magsasampa po ako ng motion to this petition for certiorari sa Supreme Court. At sasabihin ko na nagkamali ang House of Representatives kasama lalo na yung Justice Committee sa pagtanggap ng reklamo na wala pang 1 year mula sa January 26, 2026. So kung ako tanungin mo, ang 1 year diyan magsimula kasi may tinatawag ng 1 year na prohibition period na hindi ka pwede magsampa ng impeachment. Bakit? Kasi naging final lamang ang decision ng Supreme Court tungkol sa impeachment na sinampa noong February 5. Pero naging final, February 5, 2025. Pero naging final nitong January 26, 2026. Kaya kung ako tanungin mo, the 1 year rule must begin to be counted from that day. Another thing, ang isa pang objection ko dyan, kung ako yung abogado ni Sara Duterte, ay magsasampa po ako ng kasama sa question ko sa petition for certiorari, ay yung i-questioning ko yung pag-abuso ng mga members ng Committee on Justice na sa kanila nagbuto-buto sila na mayroon daw sufficiency in substance. So i-argue ko na mali. Abuso na yun. Bakit po?
Nakasaad po kasi sa Section 5 ng Rule 3 ng House of Representatives Rules of Procedure on Impeachment na sa pagdedetermina para alamin mo kung sufficiency sa substance o sa sustansya ang isang reklamong impeachment ay titingnan mo lang ang pagkagawa ng reklamo. Kung nabanggit ang lahat ng kailanganing detalye para ma-impeach si Sara, ay sufficient ang substance. Hindi na hanapin ang ebidensya. Okay? So, ganun ang aking i-atake dyan. So, ngayon, bakit? Lahat po ng akusasyon laban kay Sara ay kulang-kulang pagkabanggit ng detalye. Number one, sa confidential fund. Binanggit ang detalye hanggang sa may detalye na winidraw sa bangko, may detalye na kinuha sa binigay sa mga intelligence officers at may detalye na nasabi na nagresibo ng mga may registratos, pero kulang sa detalye kung paano o hindi nila sinulat ang detalye kung paano napunta sa bulsa ni Sara. Yan. So, dismiss na dapat yan. Dapat walang sufficiency in substance. Yan pa lang. Pangalawang akusasyon ay yung confidential fund naman ni Sara Duterte ng 2023 sa Department of Education. In the same manner, may conclusion sila na binulsa pero hindi sila nagbanggit ng detalye kung paano napunta sa bulsa ni Sara. So, ibig sabihin, sa ganun pa lang po ay basura na yan. Ang tawag namin mga abogado dyan ay motion to dismiss on the ground of failure to state a cause of action. Naintindihan nyo yan? So, kahit yung criminal case, halimbawa, criminal case ng child abuse, kinasuhan sa child abuse. Yan problema. So, hinalikan ng bata. Yan ang unang detalye. Ang bata ay bata na sinabi, hinalikan ang bata. Tapos, ang bata ay sabi niya, minor de edad. Sabi niya, minor de edad. O di kaya bata, nagtinawag na bata. Tapos, hinalikan sa pisngi, ang tagal-tagal. Tapos, hinalikan sa lips. At saka, hinimas-himas ang dede. Parang gano'n ang kwento. So, ngayon, ng problema, hanggang doon lang pagkabanggit ng piskal. Ng problema, hindi nilagay ang totoong edad na base sa birth certificate. So, pag wala yung edad, dismiss na ang kaso. Kasi hindi nabanggit kung ilang taon ng bata. Kung wala kang binanggit na edad, dismiss ang kaso. So, in the same manner, sa impeachment ni Sara, ay hindi binanggit kung paano ninakaw ni Sara ang impeachment, ang confidential fund. Pangalawa, confidential fund ng Department of Education po ay hindi siya sakop sa Vice President's work. May utos po ang Supreme Court na ang pwede lamang isama sa kaso laban kay BP Sara ay yung mga ginawa niya nang siya ay Vice President. Hindi naman sa Vice President sa paggagawa niya ang trabaho niya sa Department of Education. Kaya wala rin dapat yun. So, pangatlo na reklamo, ang naalala ko yung nagplano siya sa pagpapatay kay Bongbong Marcos. So, at ang binanggit lang doon ay yung sa kanyang press con na ipapatay daw siya ni Bongbong Marcos, ni Lisa, tsaka ni Martin Romualdez. At huwag kayo mag-alala na kumausap na siya ng isang hired killer na kung sakaling patayin ako ay ipapatay siya. Sa tono lamang ng kwento na yan, paano mo sabihin na merong hindi nilagay kung paano magiging grade, kung paano magiging paninira sa tiwala ng taong bayan. Masisira ba taong bayan ng tiwala ng taong bayan? Breach of trust? O di ka, betrayal of public trust? Hindi ko nakikita. Hindi ko na-gets. Kasi nga, yan ay in a form of, kung ako tanungin mo, that is a form of criticism. Press freedom yun.
the freedom to express. Wala kang batas na maaaring maipasa sa sasagawa ng inyong karapatan na magpapahayag. Nakapaloob po yan sa Section 4, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi sa English, no law shall be passed. Walang batas na maaaring maipasa. Abridging the freedom of expression na mag-regulate sa freedom of expression. Freedom of speech, kalayaan sa pagsasalita. And freedom of the press at kalayaan sa paglilimbag. So pagkatapos, nor the right to peaceably assemble and to petition the government to redress for grievance. Ibig sabihin, mga pagrarally ay hindi mo pwede gawa ng batas na babawalan. Kaya nga mayroong Plaza Miranda tinatawag, Libertad, Plaza Libertad, na inuutos ng batas na bawat bayan dapat may Plaza Libertad na doon magrarally ang mga tao na wala nang, hindi na kailangan humingi pa ng permit. Ganon po yan. So, kung ako tanungin mo, ay pangalawa, wala pong sa batas natin, wala po tayong batas na nagpaparusa sa pagpaplano ng pagpatay. Kung binanggit niya, pinaplano niya papatay si BBM, wala pong batas na nagpaparusa. Hindi po yan krimen. Magiging krimen lamang ang plano kung isasagawa na. Hindi kagaya ng sedition, iba yun. Pero yung plano sa pagpatay ay wala. walang krimen na gano'n. So, ibig sabihin, hindi binanggit kung paano nagiging ang connection na mawawala ang tiwala ng tao dahil sa sinabi ni Sara yan. So, dapat out na rin yun. Next, yung sinabi nila, tinreat nila as sedition yun. Paano maging sedition? Kasi hindi rin binanggit ang detalye kung paano maging sedition. Ang sedition po na tinatawag yung nagwawala. Nagsalita ka pa, tapos ibang tao nagwawala. So parang, ano nang tawag niyan? Anyway, kagaya, ang example dyan ay yung kagaya kay Trump. Si President Trump, nag-speech siya noong January 6, 2000, year 2000. Nagsalita siya, in-inspire niya ang kanyang mga tagasunod, supporter at magsalita, lusubin ang Capitol na kung saan nagbibilang ng boto. Nilusob ng mga tao niya. Kaya may sedition na nangyari. At dahil may nangyari, yung inspiration na binigay ni Trump ay nagiging guilty si Trump sa inciting to sedition. Ibig sabihin, magiging guilty ka lamang sa inciting to sedition kung may nangyaring sedition. Dito naman kay Sara, kinasuhan lang inciting to sedition, wala namang nagwala. Ibig sabihin, hindi nila na ipaliwanag sa kanilang detalye kung paano magiging impeachable offense yun. Ano pang ginawa nila? Na namigay daw si Sara ng envelope na may laman 50,000 ba o 25,000 kada isa sa 3 USEC, kay Gloria Mercado, sa kay Catalan at saka kay Osias. So, ngayon, paano yan magiging bribery? Hindi naman dinetalye kung para sa ang proyekto, kung may proyekto ba. Walang nilagay kung para saan ang pagbibigay. Basta kayo nagbigay lang. So hindi siya may bribery. Kasi bakit hindi magiging bribery? Kasi karapatan naman ng kahit sino mamigay ng pera. Ilalo pang head of office siya. Tapos bigyan niya ng pera kanyang mga napupusuan ng mga tao. Ibig sabihin parang reward to inspire. Hindi po sinulat kung paano naging bribery. Wala nga in fact, sinulat pa nga doon na nang in-interview yung mga 3 yun, nagsalita sila ay wala naman sinabi kung para saan. In fact, yung project na intention ay hindi naman natuloy. Wala namang binanggit kung anong project ang intention. So, kulang ang pagbanggit ng mga detalye. So, dapat out na yun. Additionally, trabaho yun niya sa Department of Education. So, sa utos ng Supreme Court, na ang pwede nyo lang isama sa kaso laban kay Sara Duterte ay yung mga ginawa niya bilang Vice President. So, hindi niya pwede isama yung ginawa niya bilang Secretary ng Education. So, dalawa na yan, Ano pang Secretary of Education? Wala na ito. Tapos ang isa pa, na meron daw siya nakuha na kamal na kayamanan nung mayor pa siya. Mayor ba? Hindi pa siya Vice President nun.
So dapat hindi niya na binanggit ang pagkabanggit kung paano iko-connect-connect, paanong detalye. Dapat nga 'pag detalye na although may maraming nakamal na salapi sa panahon na yun, ay hindi na ill-gotten wealth daw, unexplained wealth. Paano mo ngayon masasabi unexplained? Magiging unexplained kung sasabihin na ito lang ang income ni Sara Duterte. Detail number 1. Detail number 2, nakakitaan siya na meron siyang 10 million, pero ang sweldo niya lang sa loob ng panahon na yun ay 5 million. So, unexplained na yung 5 million na sobra. Hindi nakabanggit sa detalye na gano'n. At hindi rin binanggit kung saan nanggaling, kung kanino nanggaling, at hindi binanggit kung paano napunta, at hindi rin binanggit wala ring salin na binanggit. Na hindi daw may paglabag daw sa salin, pero hindi binanggit kung sa anong mga salin, anong taon na salin. Si Terry Redo na lang nag-provide ng detalye. Pero hindi pwede yun. Dapat ang mag-provide ang nagreklamo. So ano pang isang reklamo? Yung hindi daw pagdalo sa hearing, ay nagdamalo siya. Pangalawa, kahit hindi siya magdalo, karapatan niya yun bilang Vice President kasi independent body nga siya. They cannot command, they cannot order the Vice President to attend. Ganun lang kasimple. Pero dumating naman si Sara. At least dumating siya, nung nanumpa siya, hindi naman lang tinanong. Kaya umuwi na lang siya. So, yung mga ganon, kulang-kulang ang kwento. Dapat po sapat ang kwento para maiakyat na kagad ang kasong impeachment sa kanya. Wala lahat wala. Kaya nga kung ako ang abogado ni Sara Duterte, magsasampa po ako ng petition for certiorari sa Supreme Court at i-invoke ko na nag-abuso sa kapangyarihan ang mga congressmen na membro ng Justice Committee, at binoto nila dapat hindi pagbotohan kasi klaro naman na walang binanggit na detalye para ma-impeach siya. Very clear? Kaya yan pa lang, at sigurado po ako na magdidesisyon ang Supreme Court niya na ibasura. Kaya lang, question na lang isa, hinihintay na lamang yan ng mga abogado ni Sara Duterte, na matapos sa plenaryo sa buong mga congressmen. Kung maaprubahan ang impeachment na reklamo laban kay Sara, saka sila aakyat sa Supreme Court at ipatigil nila na naman ulit ang impeachment na reklamo sapagkat ay inabuso yung proseso sa pagdetermina ng substance. And that is violation of Section 5 of Rule 3 of the Rules of Impeachment Proceedings sa House of Representatives. At nakalagay po yan sa Section 5, sufficiency in substance is met if the recitation of facts are sufficient to vest jurisdiction unto the committee and to the House, and as to vest and to impeach Sara Duterte. Ganun lang po simple. Pero hindi pa nila sinunod yun. So, ibig sabihin, iyan po ang dahilan kung bakit ang mga abogado ni Sara Duterte inisampa ng tinatawag na entry ad cautelam without waiving the right to question jurisdictions and other defects. So, iyan po ang ibig sabihin yan. So, we did not lead, hindi na tayo siguro magkwento pa ng mahaba, kahit dyan na lang. Pero basahin natin yung sinabi ni Sara laban sa motion ni Cielo Jokno na maipapasampina yung ipasampina. Basahin natin po. Yan, no? So nakalagay, Vice President Sara Duterte on Friday said that the petition for the issuance of subpoena is taken to secure certain records for the impeachment proceedings only shows a lack of sufficient evidence. Ibig sabihin, bakit pa kayo nagpe-petition na magpautos na kunin ang mga records ng kaso kung sufficient na palang inyong impeachment? So, ibig sabihin, the fact na nanghingi pa kayo ng records, ibig sabihin kulang-kulang ang inyong ebidensya. So, this after House Minority
leader Chel Jokno of Akbayan Party List asked the House Committee on Justice to subpoena some key documents, including Duterte's statements of assets and liabilities and net worth, and to fulfill its mandate of evaluating the evidence in order to decide if sufficient grounds for impeachment exists. This only reinforces that what I have been saying all along. There is no sufficient evidence to warrant an impeachment case against me, sabi ni Sara Duterte. To recall, House leaders have said that the House Committee on Justice has the authority to subpoena and subsequently examine the bank records of Duterte. Section 2 of the Bank Secrecy Act states that the bank deposits are confidential except in some cases including impeachment. But the Vice President maintained that the House Committee on Justice finding that impeachment complaints against her are sufficient in substance presupposes that allegations in the complaints are supported by evidence. The committee cannot conduct an investigation to search for evidence to support accusation already made in the impeachment complaints. Doing so would amount to a third fishing expedition by the House of Representatives. Tapos, she noted that the first one was during the 2024 budget hearing, while the second one was during the hearings by the House Committee on Good Government and Public Accountability, where the infamous Mary Grace Piatos was floated. Now we are witnessing yet another disparate attempt to search for evidence where none exists. So wala talaga silang ebidensya. So ngayon, nais ko lang din iklaro na wala pong kapangyarihan ang Department of Justice po ay walang kapangyarihan. Hindi, Committee on Justice, wala po silang kapangyarihan na mag-utos na dalhin ang bank records ni Sara Duterte. Bakit po? Ang bank records po ay very personal, nakasaad po sa Republic Act 1405, absolute po yung pagbabawal maliban na lamang sa impeachment cases. Ang sa pagkasalita kay impeachment cases, hindi siya nagsalita na impeachment proceedings. Kung proceedings, andun pa lang yan sa tinitingin, hindi pa wala pang kasong impeachment kasi nag-ano pa lang sila, nag-evaluate pa lang sila ng ebidensya nila. So, una, on that ground, walang kapangyarihan ang Committee on Justice na mag-utos sa bangko na ibigay sa Committee on Justice ang mga bank records ni Sara Duterte. Ano ang rason? Yan ang unang rason. Pangalawang rason po, ang bank records ay isa po siya sa kinukubli ng tinatawag na privacy of communication. So privacy of communication sa Article 3, Section 3 ng Constitution nagsasabi na only a lawful order of the court. Only a lawful order of the court. So, ang Justice Committee ay hindi court. Ang impeachment court, yun ang Senate ang pwede. Kaya, ulitin ko ito, bar question sa mga gusto mag-take ng bar exams. Sa mga may kamag-anak na mag-take ng bar exams, pakibigay tip sa kanila. Itong tanong, may kapangyarihan ba na magpalabas ng utos ang Committee on Justice ng House of Representatives para sa proceedings ng impeachment laban kay Sara na ipatawag sa bangko is iutos sa bangko na dalhin ang bank records si Sara Duterte sa Committee on Justice? Yan ang tanong. Ang sagot, wala po silang kapangyarihan. So ito po ang unang rason. Sinabi ko na kanina na ang nakalagay na exception sa Republic of 1405 ay impeachment case ang exception. So, nung napoprocess pa lang sila ng reklamo sa impeachment, hindi pa siya case. Magiging case na lang yan kung isampa mo na sa Senate. So, that is one rason. Number 2 na rason, so ang paggagawa po yan, pagsagot sa kwan, isasuggest ko sa inyo na kung gusto kumuha ng bar exam, ganito pagsagot. No, the Committee of Justice of the House of Representatives has no power to subpoena the bank records of Sara Duterte. Yan, first statement. Ganun na mag-answer. Sunod, justification kung bakit. Number 2, the law itself, RA 1405, says that the exception is
applicable only to impeachment cases. And the proceedings for impeachment in the level of Justice Committee is not yet a case. Those impeachment proceedings or accusations can only become a case kung if it is already filed before the Senate impeachment court. Another reason, the matter of bank records is a top private matter for any person, and privacy is protected by the Constitution in Section 3, Article 3, that says that only a lawful order of the court can allow the opening of the bank account, being a private communication. So with that, talagang impeachment court lang ang pwede. So ang Justice Committee ay hindi pwede. Another reason, in Section 2, Article 3 of the Constitution, it says that search warrant shall issue only upon probable cause to be determined personally by the judge. Hindi naman judge ang Justice Committee. So hindi pwede i-search, bigyan ng search warrant ang bank records ni Sarah. So those are the 3 reasons that I gave. So with that reasons, perfect ang sagot nyo sa bar exams pag ganun. Niwala na kayo sa akin. So, ibig sabihin, yan po ang nakikita ko na gagawin. Kung ako abogado ni Sara Duterte, magsampa po ako, antayin ko lang ang plenary kung basura. Kung hindi, kung basura, wala na akong kaso. Pero kung ituloy nila hanggang sa Senate, bibirahin ko naman na sa petition for certiorari. So, with that, hanggang dyan lang po tayo. Ninita Villanueva, thank you for your clarification. Sa Ben Marwerte, meron sila power na mag-utos kasi imbestigahan. Hindi po sila wala power. Ulitin mo na. Ben Marwerte, hindi po sila court. Only the court can issue subpoena. Okay? Tandaan mo yan. Binanggit ko na nga ang rason eh. So, may mama, madali lang yan kung wala talaga ginawang mali. Hindi matakot harapin ang impeachment. Siya pang naghamon. Hindi natin masasabi ganun may mama. Kasi ang abogado niya ang gagalaw. Hindi, kung ako naman abogado ni Sarah, hindi ako papayag na matuloy ang kaso na hindi klaro. Dapat sinusunod ang step by step na procedure. Tapos sabi pa ng Supreme Court, sa huli na decision kay Sarah case, ng unang impeachment case niya, in every step of the way, due process must be observed. So this step of determining the sufficiency of substance, due process must be observed. And due process is commanding the congressman to follow what is written in the procedure. And what is written in the procedure is only to look at the recitation of facts. Kung kulang ang recitation of facts, dismiss yun. Pero kung sapat ang recitation of facts na detalye kompleto, ay papasa yun. Magkaroon ng sufficiency in substance. Okay? Lawyer naman po si Dilima, lumabas nga lawyer si Dilima, hindi niya pa alam anong ginagawa niya eh. Yan ang po kasi ang problema sa mga lawyer na gano'n, walang capacity na magiging fair kung kaaway niya ang kinakasuhan sa harap niya. Galit na galit kay galit na galit kay Duterte. So Vivian Saremo, Engineer Toto, meron pa po kayong kakilala na gustong bumili ng lote sa Antipolo Hills sa Town and Country Heights subdivision? Aba, baka katabi ni katabi ni Trillanes. O sige, Vivian Saremo, i-anunsyo natin, bigyan mo ko ng kopya ng titulo, tapos kopya ng litrato ng bahay, lote, tapos kung meron kang tinatawag na Google Map, Google Earth, ipasa mo sa akin at saka tulungan kita magbebenta. Ha? Sigurado ako marami akong makikinig sa akin na mga may pera. Sigurado ang ganda pa naman ng lugar niyan sa Antipolo Hills, sa Town and Country Heights subdivision. Maganda rin. Diyan po nakatira si number 28 Duhat Street. Nakatira si Trillanes sa Town and Country Heights. Tataka ako, diyan siya nakatira tapos tumatakbong mayor sa Caloocan. Anong klase ito? Tapos Arolana, watching your live from New York sa Dr. Toto. Salamat po, Arolana. Fernie Pinto, Senior. Tapos, Vivian Sermon, narinig ko kay Larry Gadon, may impeach daw si Sarah. Hayaan mo si Larry Gadon.
Bubo na abogado yan. With due respect to him. Napakabubo po niya na abogado. Ben Marberti, only the court and impeachment purposes. Ang court, tama, sa impeachment purposes. Pero court ang mag-utos. So, sinong court kapag impeachment? Yung Senate Impeachment Court ang mag-approve. So, ibig sabihin, during the level of the House of Representatives, bawal. Pero pag maka-akit na sila kaso, doon na nila hingiin sa impeachment court ang sabpina na utusan ng bangko na ipalabas ang bank records si Sara Duterte. Ganon po yung mangyayari. Buhay Pinoy FW, kaya nga po sir, hindi po basta-basta nabuksan ng personal bank account ni BP. Kasi po may batas talaga kasi na Republic Act 1405 na mahigpit ang pinagbabawal sa pagtingin ng mga bangko. Alam niyo bakit? Kasi tinitingnan ng batas, ang paraan para umunlad ang bayan, kailangan maraming pera ang bangko, lahat ng bangko. Kasi kung maraming pera ang lahat ng bangko, ay pwede sila makapagpautang sa mga may negosyo. At kung may negosyo, malamang tatabo ang negosyo, gaganda ang bansa. Ganon, yan po kaisipan niyan sa likod. Kaya kahit galing sa krimen, ang mga pera, hinihikayat na huwag maglagay ng inyong pera sa vault ninyo, sa condominium. Ngayon, sa condominium na, flood control eh. Because of that, AMLAC, takot sila ma-discover, kaya bumibili sila ng condominium at doon ilalagay ang pera. So, Buhay Pinoy, tapos Joey Nadal, impeach kasi may ebidensya na wrongdoing, determine na lang sa courts. Sa courts po sila, sa impeachment court po. So, Ninita Villanueva, thank you for your clarification. So, Binmar Verte, sige, at least, intindihan mo na Binmar, ha? So, kailangan muna sila, sige, ang aking email address, isulat ko dito, Vivian. Yan, ang email address ko. Kung sino man gusto magpa-advertise ng inyong binibentang mga lupa o kotse, o dito, tutulong ako, i-advertise ko dito sa aking live. Para mas marami kasi maraming mga OFW natin na may pera, pwede sila bibili sa inyo. Tapos, bahala na lang kayo sa akin. Kung makabenta tayo, di, bahala na kayo kung magkano commission ibigay na itutulong nyo sa ating channel. Maraming salamat. Bibian ha, sige. Andyan na, kita mo na yung email address ko. Pakipasa mo dyan. Sige, hanggang dyan lang muna at like po sa lahat. Magandang umaga po para sa katarungan sa bayan.